Limang kandila. Limang maliliit na apoy na sumasayaw sa ibabaw ng isang maliit na cupcake. Sa harap nito, ang isang batang lalaki na may mga matang kasing liwanag ng mga bituin. Ang buong mundo niya ay nakasentro sa munting liwanag na iyon. Para kay Arabella Reyes, ang limang kandilang iyon ay hindi lang tanda ng ikalimang kaarawan ng kanyang anak na si Dylan. Ang mga ito ay 5 taon ng pagtakas, 5 taon ng pananahimik, 5 taon ng dasal na sana, ang kahapon ay manatiling kahapon. Make a wish, anak, mahinang bulong ni Ara, habang hinahaplos ang buhok ni Dylan na kasing itim ng gabi. Pumikit ng mariin si Dylan, ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom sa determinasyon. Pagkatapos ay, sa isang malakas na hininga, hinipan niya ang mga kandila. Naglaho ang apoy at napalitan ng manipis na usok. Pumalakpak si Ara. Happy birthday, mahal ko, sabi niya, at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Amoy araw at dagat si Dylan, ang amoy ng kanilang simpleng buhay sa Batangas. Ito ang kapayapaan niya. Ito ang lahat sa kanya. Mama, sabi ni Dylan habang kumakain ng icing mula sa kanyang daliri. Tumingala ito sa kanya, ang mga mata nito, mga matang hindi niya kailanman masasabing sa kanya nagmula, ay puno ng isang seryosong katanungan. Sana po sa next birthday ko, kasama na natin si Papa. Isang salita. 4 na letra. At gumuho ang mundong maingat na binuo ni Ara sa loob ng 5 taon. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay, ang pagkirot sa kanyang dibdib na pamilyar na sa kanya. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Anak ti. Paano niya sisimulan? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na maging siya ay hindi lubos na maintindihan? Ang tanong ni Dylan ay parang isang susi na nagbukas sa isang pinto sa kanyang isipan, isang pinto na sinubukan niyang isara at kandaduhan ng mahigpit. Bigla, wala na siya sa kanilang munting kubo sa tabi ng dagat. Nasa loob siya ng isang malamig at maliit na banyo sa isang kondominium sa Maynila. Ang sahig na gawa sa tiles ay nagielo sa kanyang mga paa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa isang maliit na puting plastik. 2 pink na linya. Hindi iyon isang hatol ng kaligayahan. Iyon ay isang sentensya. Isang sentensya ng takot, ng kahihiyan, ng kawalan ng katiyakan. Paano niya sasabihin sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, ang kanyang boss na si Enzo Alcaraz, isang lalaking mayaman, respetado, at mayroon ng magandang kasintahan, na nagbunga ang isang gabing pagkakamali? Isang gabing lasing ito at napagkamalan siyang iba. Isang gabing sinubukan niyang kalimutan pero habang buhay na nag-iwan ng marka. Kaya tumakas siya. Iniwan niya ang lahat, ang trabaho, ang pangarap, ang syudad. Dinala niya ang kanyang lihim sa Batangas, kung saan niyakap siya ng katahimikan at ng dagat. Dito, itinayo niya ang kanilang maliit na mundo, isang mundo kung saan sila lang dalawa ni Dylan ang mahalaga. Mama, okay ka lang po? Ang munting boses ni Dylan ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatingin ito sa kanya, may pag-aalala sa mukha. Agad na nawala ang anino ng nakaraan sa puso ni Ara, at napalitan ng nag-uumapaw na pagmamahal para sa kanyang anak. Lumuhod siya para magkapantay sila. Okay lang si Mama, anak, sabi niya, inaayos ang buhok nito. Si Papa mo nagtatrabaho siya sa malayo. Para sa atin. Ito ang palusot na paulit-ulit niyang sinasabi, isang kasinungalingang bumibiyak sa kanyang puso sa tuwing bibigkasin niya. Ang buhay nila ay simple. Sa umaga, inihahatid niya si Dylan sa maliit na eskwelahan sa bayan. Sa hapon, nagtitinda siya ng mga kakanin sa palengke. Ang kita ay sapat lang, pero ang puso niya ay payapa. Bawat ngiti ni Dylan, bawat tawa, bawat yakap, ay sapat na para burahin ang lahat ng pait. Si Dylan ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan. Kamukhang-kamukha nito ang ama, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagngiti, at lalo na ang mga mata. Araw-araw, ang mukha ni Dylan ay isang paalala ng kanyang pinakamalaking lihim at ng kanyang pinakamalaking pag-ibig. Mama, may sasakyan, sabi ni Dylan, itinuturo ang daan sa labas ng kanilang bakuran. Napakunot ang noo ni Ara. Bihira ang sasakyang naliligaw sa kanilang lugar. Ang tunog ng makina ay banyaga sa pandinig, hindi katulad ng mga tricycle at motor na karaniwang dumadaan. Tumayo siya at sumilip sa bintanang gawa sa kawayan. Ang pagkabog ng kanyang dibdib ay mas malakas pa sa alon na humahampas sa dalampasigan.
Isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang munting gate. Isang sasakyang nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Isang sasakyang sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Isang sasakyang galing sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi. Hindi maaari. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pormal na sapatos na gawa sa mamahaling katad ang unang lumabas, tumapak sa maalikabok na lupa ng kanilang probinsya. Sumunod ang isang matikas na katawan na nakasuot ng isang puting polo shirt at kulay abo na slacks. Pamilyar ang tindig. Pamilyar ang bawat galaw. At nang itaas ng lalaki ang kanyang ulo, at sinalubong ng kanyang mga mata ang nagtatakang tingin ni Ara mula sa bintana, naramdaman ni Ara na huminto sa pag-ikot ang mundo. 5 taon. 5 taon siyang nagtago. 5 taon siyang nanalangin na hindi darating ang araw na ito. Pero heto siya. Si Enzo Alcaraz. Mas tumanda ito ng kaunti, may mga guhit na ng pagod at karanasan sa kanyang mukha, pero siya pa rin iyon. Ang kanyang boss. Ang ama ng kanyang anak. Ang lalaking sumira at bumuo ng kanyang pagkatao sa iisang gabi. Hindi siya tinitingnan ni Enzo. O mas tamang sabihin, hindi siya ang una nitong tiningnan. Ang mga mata nito ay nakapako sa batang lalaki sa kanyang tabi, na ngayon ay nakasilip na rin sa bintana, hawak ang cupcake nito. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Enzo, mula sa paghahanap, naging pagkabigla, at pagkatapos ay isang bagay na hindi niya mabasa, isang malalim na sakit. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Dylan, patungo kay Ara. At sa sandaling iyon, alam ni Ara na tapos na ang pagtatago. Ang mga pader na kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Ang kapayapaang kanyang iningatan ay binasag ng pagdating ng lalaking ito. Dahan-dahan itong lumakad palapit sa kanilang gate. Bawat hakbang nito ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Ara na hinigpitan ni Dylan ang kapit sa kanyang palda, tila nararamdaman ang tensyon sa hangin. Huminto si Enzo sa harap ng kanilang gate na kawayan, ilang metro lang ang layo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig kay Ara, puno ng mga tanong, ng pagsisisi, ng isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Walang nagsalita. Tanging ang hangin mula sa dagat at ang mabilis na tibok ng puso ni Ara ang maririnig. Pagkatapos, sa isang boses na bahagyang nanginginig, ngunit puno ng bigat at katiyakan, binasag ni Enzo ang katahimikan. Kailangan nating mag-usap, Ara. Huminga ito ng malalim at ang mga mata nito ay muling napunta sa batang nasa tabi niya. Tungkol sa anak ko. Ang mga salitang iyon, anak ko, ay lumabas sa bibig ni Enzo Alcaraz na parang isang panalangin at isang sumpa. Sa loob ng 5 taon, ang gabi kasama si Ara ay isang malabong alaala, isang multo na bumabagabag sa kanyang konsensya. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya kayang mahalin ng buo ang kanyang nobya noon na si Katrina. Ito ang tinik sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Pero ang multong iyon ay isang anino lamang, isang pakiramdam ng pagkakasala na walang mukha. Ngayon, ang multo ay may pangalan. Dylan. At mayroon itong mga mata na eksaktong kopya ng sa kanya. Habang nakatayo siya sa labas ng maliit na kubo, pinagmamasdan ang gulat at takot sa mukha ni Ara, naramdaman ni Enzo ang bigat ng 5 taong lumipas. 5 taon na nabuhay ang babaeng ito sa takot. 5 taon na pinalaki niyang mag-isa ang isang batang dapat ay responsibilidad din niya. Ang konsensya na matagal na niyang sinusubukang ibaon sa ilalim ng trabaho at mga obligasyon ay biglang umahon, mas malakas at mas masakit kaysa dati. Papasukin mo muna ako, Ara, sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses para hindi matakot ang bata. Nag-aalangan si Ara. Nakita ni Enzo ang pagtatalo sa kanyang mga mata, ang kagustuhang isara ang gate at magtago, at ang pag-alam na wala na siyang matatakbuhan. Sa huli, dahan-dahan niyang binuksan ang gate. Pumasok si Enzo sa maliit na bakuran, at ang amoy ng asin at ng mga bulaklak ay sumalubong sa kanya, isang mundong napakalayo sa amoy ng air conditioner at mamahaling pabango sa Maynila. Pinapasok siya ni Ara sa loob ng bahay. Simple lang ang lahat. Malinis at maayos. May mga drawing ni Dylan na nakadikit sa dingding. Sa isang sulok ay may maliit na altar. Ito ang tahanan na binuo ni Ara mula sa mga piraso ng buhay na winasak niya.
Dylan, anak, pumasok ka muna sa kwarto mo, ha? Maglalaro ka muna doon, marahang sabi ni Ara sa bata. Tumango si Dylan, ngunit bago ito umalis ay sumulyap ito kay Enzo, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang sulyap na iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Enzo. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, bumagsak ang katahimikan. Si Ara ang unang bumasag dito. Paano mo kami nahanap? Tanong niya, ang boses ay mahina ngunit may bahid ng galit. Kinuha ni Enzo ang isang sobre mula sa bulsa ng kanyang pantalon at inilapag ito sa maliit na mesang gawa sa kawayan. May nagpadala niyan sa opisina ko. Isang sulat, walang pangalan. May kasamang litrato. Binuksan ni Ara ang sobre. Sa loob ay ang litrato ni Dylan na kuha sa eskwelahan, nakangiti. Ang ngiting iyon ang ngiti niya. Sa ilalim ng litrato ay isang sulat kamay na mensahe, hindi mo ba hahanapin ang sarili mong dugo? Batangas. Nakita ni Enzo ang panginginig ng mga kamay ni Ara. Sino ang gagawa nito? Bulong nito sa sarili, puno ng takot. Hindi ko alam, sagot ni Enzo at nagsasabi siya ng totoo. Ang mahalaga ay hindi kung sino, kundi kung bakit siya narito ngayon. Ara, hindi ako naparito para manggulo. Nandito ako dahil... Napahinto siya, hinahanap ang tamang salita. Dahil may responsibilidad ako. Tumawa si Ara, isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng sakit. Responsibilidad? 5 taon, Enzo. 5 taon akong mag-isang natakot, mag-isang nagsilang, mag-isang nagpalaki sa kanya. Nasaan ang responsibilidad mo noon? Bawat salita niya ay isang sampal sa mukha ni Enzo. At lahat ng iyon ay nararapat sa kanya. Hindi siya makapangatwiran. Alam ko. At wala akong maidadahilan. Isang pagkakamali ang nangyari, Ara, pero hindi kasalanan ng bata. I was a coward. Natakot ako sa sasabihin ng pamilya ko, ni Katrina ng lahat. Pero ngayong alam ko na, hindi ko na kayang talikuran pa ito. Umupo siya sa silyang kahoy, at naramdaman niya ang pagod hindi lang mula sa biyahe, kundi mula sa bigat ng katotohanan ito. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo. Alam kong hindi ko pa iyon deserve. Ang hinihiling ko ay isipin mo ang kapakanan ni Dylan. Tumingin sa kanya si Ara, ang mga mata ay namumula na. Ano ang gusto mong mangyari? Bibigyan mo kami ng pera. Aalis ka at magpapadala ng sustento buwan-buwan para masabi mong ginawa mo ang parte mo. Umiling si Enzo. Hindi. Hindi ganoon kadali. Hindi pera ang solusyon dito. Iniisip ko ang pangalan niya, Ara. Ang kinabukasan niya. Sa ayaw at sa gusto natin, isa siyang Alcaraz. At darating ang araw, malalaman ng mundo ang tungkol sa kanya. Ayokong pagpiestahan siya ng media. Ayokong tawagin siyang anak sa labas. Ayokong maranasan niya ang kahihiyang dapat ay sa akin. Nakita niya ang paglambot ng ekspresyon ni Ara. Tama ang tinumbok niya. Ang kahinaan at kalakasan ng babaeng ito ay iisa, ang kanyang anak. May isang paraan lang para maprotektahan natin siya ng lubusan, pagpapatuloy ni Enzo, inihahanda ang sarili sa magiging reaksyon nito. Isang paraan para maging lehitimo ang lahat sa mata ng batas at ng lipunan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara. Pakasalan mo ako, Ara. Ang reaksyon ni Ara ay mas malala pa sa inaasahan niya. Tumayo ito na parang napaso, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Nababaliw ka na ba? Pagkatapos ng lahat, iyan ang solusyon mo. Isang kasal. Isang kasunduan. Para ano, para bilhin mo kami? Para bilhin mo ang karapatan mo sa anak ko. Hindi, mabilis na sagot ni Enzo, tumayo na rin siya. Para bigyan siya ng pangalang nararapat sa kanya. Para sa edukasyon niya, sa mga karapatan niya bilang tagapagmana ko. Ayokong lumaki siyang kinukutya. At, para makasama ko siya, para makilala ko siya. Karapatan ko rin iyon, Ara. Wala kang karapatan, sigaw ni Ara, at sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nasaan ka noong nilalagnat siya? Nasaan ka noong una siyang nagsalita, noong una siyang lumakad? Ako. Ako ang nandito. Kaya huwag mong pag-usapan ang karapatan mo. Ang bawat salita ay totoo. At alam ni Enzo na kailangan niyang tanggapin ang lahat ng iyon. Huminga siya ng malalim. Hinayaan niyang humupa ang galit nito.
Gawin natin to para sa kanya, sabi niya sa mas mahinahong boses. Hindi na siya nakikipagtalo. Nakikiusap na siya. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako. Hindi ko hinihiling na maging isang tunay na pamilya tayo kaagad. Ang hinihiling ko lang ay bigyan natin si Dylan ng buong pamilya sa papel. Bigyan natin siya ng buhay na hindi ko kayang ibigay kung mananatili kayo rito at mananatili ako sa Maynila. Please, Ara. Para sa anak natin. Ang huling mga salita, anak natin, ang nagpatahimik kay Ara. Napaupo itong muli, napayuko, at tinakpan ng mga palad ang kanyang mukha. Narinig ni Enzo ang mahihinang hikbi nito. Naalala niya ang gabi bago niya tuluyang kanselahin ang kasal nila ni Katrina. Nagtalo sila ng kanyang ina. Hindi mo naiintindihan, Enzo. Ang kasal na ito ay hindi lang tungkol sa inyo ni Katrina. Ito ay para sa kumpanya. Para sa pamilya, sigaw ni Doña Eleanor. Ang pagiging sentimental mo ang sisira sa lahat ng pinaghirapan namin. Noon, ang pag-atras niya sa kasal ay isang hakbang tungo sa isang kalayaang hindi niya maintindihan. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pag-atras na iyon, ang pakiramdam na may mali, ay dahil mayroon siyang hindi natapos na responsibilidad. Isang responsibilidad na may pangalang Dylan. At ngayon, kailangan niyang harapin ang kanyang ina na may mas malaking kipagkakamali. Pero handa na siya. Handa na siyang ipaglaban ito. Matagal ang katahimikan. Tanging ang mga hikbi ni Ara ang maririnig. Nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay pagod at talunan, ngunit may bago ng determinasyon. Tumingin siya kay Enzo, ang mga luha ay umaagos pa rin sa kanyang mga pisngi. Pumapayag ako. Nakahinga ng maluwag si Enzo, ngunit hindi pa tapos si Ara. Pero sa isang kondisyon. Ang kondisyon ni Ara ay simple lang, huwag mong sasaktan ang anak ko. At sa oras na gawin mo iyon, o ng pamilya mo, aalis kami at hinding-hindi mo na kami makikita. Isang pangako ang binitawan ni Enzo. Isang pangakong mahigpit na pinanghahawakan ni Ara, habang ang itim na sasakyan ay humihinto sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Kung ang bahay nila sa Batangas ay isang munting kubo, ang nasa harap niya ngayon ay isang palasyo. Mataas ang mga pader, napapalibutan ng mga halaman na halatang alagang-alaga, at sa gitna ay isang mansyon na tila kinuha mula sa isang magasin. Ito ang mundo ng mga Alcaraz. Malamig. Malayo. Nakakatakot. Wow, ang laki. Ang namamanghang bulong ni Dylan sa kanyang tabi ang nagpabagsak sa balikat ni Ara. Ginagawa niya ito para sa kanya. Kailangan niyang tandaan iyon. Para kay Dylan. Pinagbuksan sila ng pinto ng driver. Inalalayan ni Enzo si Ara sa pagbaba, isang kilos na tila natural dito, ngunit para kay Ara ay pilit at hindi komportable. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Dylan, na ngayon ay nakatingala sa dambuhalang bahay, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Welcome home, mahinang sabi ni Enzo. Home! Ang salitang iyon ay parang isang kasinungalingan. Hindi ito ang kanyang tahanan. Isa siyang estranghero, isang dayo sa kaharian ng iba. Pagsapit nila sa malaking pinto na gawa sa Nara, bumukas ito. Isang unipormadong kasambahay ang sumalubong sa kanila at kinuha ang iisang maleta na dala nila. Ang loob ng bahay ay mas nakakasilaw kaysa sa labas. Ang sahig ay gawa sa marmol na napakakintab, kaya mong manalamin dito. May isang dambuhalang chandelier na nakabitin mula sa mataas na kisam, kumikinang na parang libo-libong diamante. Ang mga kasangkapan ay mukhang antigo at mamahalin. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Naramdaman ni Ara ang panliliit. Ang suot niyang simpleng bestida at sapatos na nabili sa ukay-ukay ay tila isang malaking insulto sa lugar na ito. Nasaan si Mama? Tanong ni Enzo sa kasambahay. Nasa lanai po, Sir Enzo. Hinihintay po kayo, magalang na sagot nito. Tumango si Enzo at lumingon kay Ara. Halika na. Kailangan niyong magkakilala. Sinundan ni Ara si Enzo, hila-hila pa rin si Dylan, habang dumadaan sila sa isang mahabang pasilyo na pinalamusyan ng mga painting na mukhang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay parang isang malakas na ingay. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay dito. Narating nila ang lanai, isang maluwag na espasyo na nakaharap sa isang malawak na hardin na may swimming pool. At doon, nakaupo sa isang silyang yantok, ay isang babae.
Matikas ang tindig kahit nakaupo. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk dress, at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Kahit sa malayo, ramdam ni Ara ang aura ng kapangyarihan na bumabalot dito. Nang marinig nito ang kanilang mga yabag, dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito, kasing talim ng kay Enzo, ay unang tumingin sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa batang hawak ni Ara. At sa huli, sa kanya. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, hinahanapan siya ng depekto. Sa ilalim ng tinging iyon, naramdaman ni Ara na siya ay isang mumurahing paninda na inilagay sa isang estanteng puno ng mga mamahaling hiyas. "Mama, this is Arabella Reyes. And this is Dylan," sabi ni Enzo, binabasag ang nakakabinging katahimikan. Tumayo ang babae. Si Doña Eleanor Alcaraz. Lumapit ito sa kanila, ngunit hindi kay Ara. Lumuhod ito sa harap ni Dylan at pilit nang umiti. "So, ito pala ang apo ko," sabi nito, ang boses ay matamis ngunit mailamig. Hinawakan nito ang baba ni Dylan. "Kamukha mo nga ang papa mo." Pagkatapos ay tumayo ito at hinarap si Ara. Ang ngiti ay naglaho. "At ikaw," sabi nito, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. "Ikaw pala ang ina niya." Hindi ito isang pagbati. Ito ay isang pagkilala sa isang katotohanang hindi nito matanggap. "Magandang hapon po," pautal na sabi ni Ara. Hindi sumagot si Doña Eleanor. Sa halip, lumingon ito sa isang katulong na nakatayo sa di kalayuan. "Manang, ihatid mo na ang bata sa kanyang kwarto. At ikaw," lumingon itong muli kay Ara, "sumunod ka sa akin sa library. Mag-uusap tayo." Bago pa man makapalag si Ara, kinuha na ng kasambahay ang kamay ni Dylan. "Mama," tawag ni Dylan, may takot sa boses. "It's okay, anak." "Susunod si Mama," sabi ni Ara, pinipilit ngumiti. "Hayaan mo na siya, Ara," sabat ni Enzo. "He needs to get used to this place." Walang nagawa si Ara kundi panoorin ang kanyang anak na dahan-dahang ilayo sa kanya. Pakiramdam niya ay ipinain niya ang kanyang kordero sa mga leon. Sinundan niya si Doña Eleanor sa library, isang silid na puno ng mga libro mula sahig hanggang kisam. Umupo ito sa isang malaking silyang balat sa likod ng isang mesa na gawa sa mahogany. Itinuro nito ang silya sa harap. Nang makaupo si Ara, kumuha si Doña Eleanor ng isang makapal na folder mula sa drawer at inilapag ito sa mesa. Ipinadulas niya ito papunta kay Ara. "Ano po ito?" tanong ni Ara. "Isang prenuptial agreement," sagot ni Doña Eleanor, walang kurap-kurap. "Nakasaad dyan na wala kang makukuhang kahit isang kusing mula sa yaman ng mga Alcaraz, kung sakaling maghiwalay kayo ni Enzo. Nakasaad din dyan na mananatili sa amin ang kustodya ng bata. Standard procedure lang naman para sa mga sitwasyong katulad nito." Ang bawat salita ay parang sampal. Mga sitwasyong katulad nito. Ibig sabihin, mga babaeng katulad niya. Mga babaeng tinitingnan nilang parang basura, parang mga oportunista. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan, tinutulak papalayo ang takot. Tiningnan niya ang kontrata, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Eleanor. "Hindi ko po kailangan iyan." Isang kilay ang tumaas sa mukha ng matandang babae. "Talaga ba?" Bago pa man makasagot si Ara, bumukas ang pinto ng library at pumasok si Enzo. Nakita niya ang kontrata sa harap ni Ara at ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. "Ma, anong ginagawa mo?" tanong niya, may diin sa boses. "Tinitiyak ko lang ang kapakanan ng pamilyang ito, Enzo." "Isang bagay na tila nakalimutan mo nang gawin," sagot ng ina. Lumapit si Enzo sa mesa, kinuha ang kontrata, at hindi man lang binasa, pinunit niya ito sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalinggaw sa tahimik na silid. "Hindi kailangan yan, Ma," sabi ni Enzo, ang mga mata ay matalim na nakatingin sa ina. "Si Ara ang magiging asawa ko at ina ng anak ko. Tratuhin mo siya ng may respeto." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Doang Eleanor, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Kung iyan ang gusto mo, anak." Tumingin itong muli kay Ara. "Kung gayon, maligayang pagdating sa pamilya, Arabella." Pagkatapos noon, umalis si Enzo para ihatid si Ara sa magiging kwarto nito. Habang paalis sila, narinig ni Ara ang huling sinabi ni Doña Eleanor, isang bulong na sapat lang para marinig niya, isang bulong na nagielo sa dugo.
Tandaan mo, dalaga. Isa ka lang aksidente. At ang mga aksidente madaling burahin. Ang mansyon ng mga Alcaraz ay hindi kailanman naging isang tahanan para kay Enzo. Ito ay isang tanghalan, isang entablado kung saan ang bawat isa ay may ginagampanang papel. Ang kanyang papel, ang masunuring anak, ang magaling na esihi, ang tagapagmana. Ngayong narito na si Ara at Dylan, isang bagong eksena ang idinagdag sa dula, at si Enzo ang direktor, artista, at audience ng sabay-sabay. At sa lahat ng papel na ginampanan niya, ito na ang pinakamahirap. Ang kasal ay idinaos ng pribado at mabilisan sa isang huwes. Tanging ang pinakamalapit na pamilya ang naroon. Si Doña Eleanor ay nakasuot ng itim na para bang isang libing ang kanyang pinupuntahan, hindi isang kasal. Si Ara naman ay parang isang manikang porselana, maganda sa kanyang simpleng puting bestida, ngunit marupok at maaaring mabasag anumang oras. Si Dylan, sa kanyang munting suite, ang tanging tunay na sikat ng araw sa malamig na silid na iyon. Ang mga unang araw ng kanilang kipamilya ay puno ng pagkailang. Si Ara at Dylan ay binigyan ng isang suite ng mga kwarto sa kabilang dulo ng mansyon, malayo sa master's bedroom kung saan natutulog si Enzo. Isang malinaw na mensahe, sila ay kasama sa bahay, ngunit hindi kasama sa buhay niya. Iyon ang arrangement na sinang-ayunan niya para mabigyan ng espasyo si Ara. Pero sa bawat gabing umuuwi siya sa isang malaki at tahimik na kwarto, nararamdaman niya ang kabalintunaan ng lahat. May asawa't anak na siya, pero mas nag-iisa pa siya kaysa dati. Sinikap niyang bumawi sa umaga. Isang hapon, nakita niya si Dylan sa hardin, malungkot na nakatingin sa basketball court, halos hindi na nagagamit. Naalala ni Enzo ang kanyang sariling kabataan, laging mag-isa, dahil ang kanyang ama ay laging abala sa negosyo. Ayaw niyang maulit iyon kay Dylan. Gusto mong maglaro? Tanong ni Enzo. Nag-angat ng tingin si Dylan, ang mga mata ay nagliwanag. Tumango ito. Kinuha ni Enzo ang bola. Ang katad nito ay lumana at medyo malambot. Sa simula, pareho silang alanganin. Si Enzo, na sanay mag-utos sa board meetings, ay hindi alam kung paano kakausapin ang isang 5 taong gulang na bata. Itinuro niya kung paano mag-dribble, kung paano itira ang bola. Tawa ng tawa si Dylan sa tuwing sasablay ang kanyang mga tira. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mansyon, isang tunay na tawa ang narinig ni Enzo. Mula sa bintana ng kusina, nakita niya si Ara na nakatayo, tahimik na nanonood. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng pag-asa. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas, ngunit nakita na niya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Enzo ang isang bagay na higit pa sa responsibilidad. Isang pagnanais na ang peking pamilyang ito ay maging totoo. Ngunit ang bawat maliit na hakbang pasulong ay laging may katapat na malaking hakbang paatras sa kagandahang loob ng kanyang ina. Sa hapagkainan, ang tensyon ay maaaring hiwain ng kutsilyo. Si Doña Eleanor ay umupo sa kabisera, isang reyna sa kanyang trono. Arabella, sabi nito, hindi tumitingin kay Ara kundi sa kubyertos nito. Napansin ko na ang mga damit na isinusuot mo ay simple. Bilang asawa ng isang Alcaraz, mayroon kang imaheng dapat pangalagaan. Ipapagamit ko sa iyo ang aking personal shopper. Salamat po, pero kontento na po ako sa mga damit ko, magalang na sagot ni Ara, ngunit mahigpit ang hawak sa kanyang tinidor. At si Dylan, pagpapatuloy ni Doña Eleanor, na parang walang narinig. Kailangan niyang matuto ng tamang table manners. Sa pamilyang ito, hindi tayo kumakain gamit ang kamay. Ito ay isang patama sa nakita niyang pagsubo ni Dylan ng kanin gamit ang kamay kaninang umaga. Namula si Ara sa hiya at galit. Akmang sasagot siya nang magsalita si Enzo. Ma, hayaan mo na sila. They are still adjusting, sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang boses. Pagkatapos ay lumingon siya sa chef na nakatayo sa gilid. Pakidala rito ang adobong manok. Iyon ang paborito ni Ara. Nakita ni Enzo ang bahagyang gulat sa mga mata ni Ara. Isang maliit na bagay, ngunit isang mensahe. Nakikita kita. Pinapanigan kita. Ngunit alam niyang hindi sapat iyon. Sa gabi, habang nasa kanyang opisina sa bahay, pinag-aaralan ang mga papeles ng kumpanya, ang isip niya ay lumilipad kay Ara.
Naaakit siya sa tahimik nitong lakas, sa paraan ng pagprotekta nito kay Dylan, sa dignidad nito sa kabila ng mga patutsada ng kanyang ina. Paano kung ang kasunduang ito ay maaaring maging simula ng isang bagay na totoo? Paano kung kaya niyang mahalin ang babaeng ito, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil siya si Ara? Ang pag-iisip na iyon ay parehong nakakatakot at nakakaengganyo. Isang gabi, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit nakuha ng mga salita nito ang kanyang atensyon. Isang malaking party. Para maipakilala ng formal si Arabella sa ating mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Yes, of course. It has to be grand. She is, after all, an Alcaraz now. Kailangang makita ng lahat kung gaano natin siya tinanggap sa pamilya. Napakunot ang noo ni Enzo. Kilala niya ang kanyang ina. Hindi ito kailanman gumagawa ng isang bagay ng walang nakatagong motibo. Ang pagtanggapi ay hindi salitang ginagamit ni Doña Eleanor. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakatalikod ang kanyang ina, kausap ang party planner sa telepono. Gusto ko ang pinakamagagaling na designer para sa kanya, pagpapatuloy ni Doña Eleanor. Pero siguraduhin mong ang mga estilo ay ibit-daring. Something that will make people talk. At imbitahan mo ang lahat. Lalo na ang mga Sandoval. Gusto kong makita nila kung ano ang ipinalit ni Enzo sa anak nila. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Enzo ang lahat. Hindi ito isang welcome party. Ito ay isang bitag. Isang colosseum. At si Ara ang magiging gladiator na ihagis niya sa gitna ng mga leon. Hindi ito para tanggapin si Ara. Ito ay para ipahiya siya, para ipakita sa buong mundo na siya ay isang pagkakamali, isang babaeng hindi nababagay sa kanilang mundo, isang palabas para sa kasiyahan ng mga taong mapanghusga. Naramdaman ni Enzo ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa silid. Ma, ano tong naririnig ko tungkol sa isang party? Nagulat si Doña Eleanor. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Enzo, anak. I was just planning a little welcome for your wife. I know exactly what you're planning, ma, malamig na sabi ni Enzo. At hindi iyon mangyayari. At bakit hindi, hamon ng ina? Natatakot ka bang makita ng mga tao ang uri ng babaeng pinakasalan mo? Ang mga salitang iyon ay tumama ng malakas kay Enzo. Dahil sa isang sulok ng kanyang isipan, naroon nga ang takot na iyon. Ang takot sa sasabihin ng iba. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Ara habang pinapanood sila ni Dylan na naglalaro, ang tahimik nitong dignidad sa hapagkainan, alam niyang kailangan niyang protektahan ito. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil iyon ang tama. Huminga siya ng malalim. Hindi. Hindi ako natatakot. In fact, ituloy mo ang